Ang bawat kandado ay may susi. If there is a lock, it is sure to have a key. Amen? Pagkalaki-laki man ng pinto, pagkabigat-bigat man nito, pag ito ay kandado, ito ay sarado, hanapin mo lang ang susi. Maliit man ang susi, pag ginamit mo ito, mabubuksan mo ang malaki at mabigat na pintuan. Amen? Anong ibig sabihin? Pagkalaki-laki man ng iyong problema, pagkabigat-bigat man ng iyong suliranin, may sagot yan, may solusyon yan. Kailangan mo lang hanapin. Amen? Huwag mong sasabihin na walang sagot, walang solusyon, na ayaw mo na, suko ka na. Talagang pag umayaw ka, sumuko ka, huminto ka, hindi mo hinanap ang susi, ang solusyon, hindi magbubukas ang iyong problema. Sa mabuting balita, narinig po natin na binigyan ng susi ng Diyos si San Pedro. At ang susi na ito ang magbubukas sa langit para po tayo ay makapasok. Sabi ng ating Panginoon, anuman ang ipahintulot ni San Pedro dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Anuman ang hindi niya ipapahintulot dito sa mundo, hindi rin mangyayari, ipapahintulot sa langit. Kung ang langit ay may susi, pwedeng magbukas. Yan pa kayang problema mo, suliranin mo? Walang susi yan? Meron. Sigurado. Meron. So kung may binigay na susi o sagot o solusyon ang Diyos, pati din sa iyong kinakaharapan na pagsubok, may susi, may solusyon, may sagot yan. Amen? Paano nga kung walang susi at solusyon? Ano po ang gagawin natin? Remember this, understand this. If a problem does not have a solution, then it is a situation. Kung sa tingin mo, ang problema mo walang sagot, minsan hindi naman kailangan sagutin yan. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lang danasin. Kailangan mo lang pagdaanan. Yan po sigurado ang tanong, how do you deal with a problematic situation that does not have any solution? 4 things that we can do when you are in a problematic and impossible situation. 1, you need to learn more. Secondly, you need to ask for help. Third, you need to accept the problem. And fourth, you need to leave the problem. Minsan meron mga problema sa ating buhay na dumarating, kala natin sa atin, pero hindi talaga para sa atin. Isang halimbawa pa, kung may problema ka sa asawa mo, anong kailangan mong gawin? Number 1, pag-aralan mo, pag-usapan niyo, ano ba naging problema? Napakarami kasi agad dinadaan sa lungkot, sa depression, umiiyak na lang, okay lang po ang umiyak. Pero pagkatapos mo nang humagulgol, ilabas lahat ng iyong lungkot, mag-isip ka, ano kaya ang magagawa mo para masolusyonan niyo yung problema niyo mag-asawa? Umupo kayo, mag-usap kayong dalawang mag-asawa. Ano ang magagawa niyong dalawa para matapos niyo itong inyong hidwaan, itong inyong away? Pero pangalawa, kung talagang ayaw niya, matigas ang ulo, matigas ang puso ng asawa mo, and then magpatulong ka sa Diyos. Meron talagang mga problema na binibigay ang Diyos sa atin na napaka-imposible na hindi natin kaya. Para saan? Tinuturuan lang tayo ng Diyos na kumapit sa Kanya, maniwala sa Kanya, manalig sa Kanya. Sabi po ni San Pedro, cast all of your anxieties on Him. Huwag mong hahayaan na manatili ang problema mo sa isip at puso mo. Bibigat lang ang iyong buhay. Pero pangatlo, tanggapin natin na hindi natin mababago ang ating sitwasyon. We have to accept sometimes that we can do nothing. And that is perfectly normal. Wala pong masama doon. Kung pipilitin mo, baka lalong magkaroon ng problema. Hindi po ba? Kung minsan nasisira ang iyong sasakyan, kahit na anong gawin mo, dala mo na sa kasa, sa mekaniko, wala kang magagawa. Bakit? Nasira pala yung isang pyesa. Kailangan mo lang hintayin. Nag-order pa lang ng pyesa sa ibang bansa. Wala kang makikita dito sa Pilipinas. Minsan ganyan na nangyayari sa atin. Walang mabilisan, walang madalian
na sagot at solusyon. Kailangan ka lang maghintay. Pero darating din ang panahon na magkakaroon ng kasagutan at kaayusan ang iyong problema. Pero pang-apat, pag talagang wala ka nang magawa, hayaan mo na. Ibig sabihin, hindi ikaw ang makakapagbigay ng solusyon dyan. Hindi naman ikaw ang makakapagbago sa iyong asawa. Kung hindi ang Diyos, baka yan ang tinuturo sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan din po natin tanggapin minsan sa buhay. May dahilan ang Diyos bakit meron siyang sinasara sa ating buhay. Understand that there is a reason why God closes doors in our life. Ano ang dahilan? Para hindi tayo mapasama. Bakit sarado yung gate? Ayaw buksan? Baka merong mabangis na aso dyan. Pag binuksan, kagating ka. Di po ba? Bakit sarado yung isang pintuan na yon? May mapanganib na kemikal o basura na baka pag binuksan mo, malanghap mo, magkasakit ka. Di po ba? So, if you keep on trying to open this door in your life and it does not move, it does not budge, you respect that. You accept that and believe there is a good reason for that. Dahil kung panahon na dapat nang buksan, ibibigay din ng Diyos sa iyo ang susi. Di po ba? Yung para sa iyo, ibibigay ng Diyos. Yung nakakabuti sa iyo, maghintay ka. Iaalay ng Diyos sa iyo, diretso. Ilalapit ng Diyos sa iyo. Kung talagang ang isang bagay ay para sa iyo, ang Diyos pa mismo ang magbubukas niyan para sa iyo. Amen? Meron po akong kakilala. Ang tagal-tagal na po nag-a-apply sa ibang bansa. Ang tagal-tagal na po na naghihintay ng visa. Hindi maibigay-bigay sa kanya. Nagdadasal naman po, nananalangin, nagsasakripisyo na nga. Pero bakit parang hindi po sinasagot yung kanyang dasal at dalangin na makapunta sa ibang bansa para makapagtrabaho, makatulong sa kanyang pamilya? Na-frustrate na, nadidisappoint na po. At minsan, nawawala na ng pag-asa. Meron palang dahilan bakit hindi pa binubuksan ng Diyos yung opportunity na yon. Kasi nung minsan, nagkasakit yung nanay niya. At nung nagkasakit yung kanyang ina, buti na lang nandun siya. Siya yung alisto. Agad-agad na idala sa hospital. Kung wala siya, sana natigok na yung kanyang ina. Nung nagkasakit yung ina niya, yung mga ibang kapatid niya umiiyak na, tinanggap na, mamamatay na. Pero dahil siya alisto, malakas ang loob, agad-agad, nurse aid, agad-agad, dinala sa hospital. Yun pala yung dahilan. Bakit hindi pa binuksan ng Diyos yung kanyang hiling at dalangin? Kasi kailangan muna niyang manatili doon sa kanilang bahay, doon sa kanyang pamilya. Kailangan pa siya ng kanyang ina. Mga kapatid, magtiwala tayo palagi sa Diyos na sa tamang panahon, ibibigay niya ang susi para mabuksan ang oportunidad at matanggap mo ang grasya na kailangan mo. So remember, there is a key always to your problems. When there is no key, it is for a good reason. It is for your best interest. Kaya wag po kayong magpakulong sa inyong mga problema. Magtiwala po kayo. Umasa kayo. Maniwala kayo palagi sa Diyos. Pwede bang walang problema ang ating buhay? Meron bang taong walang problema? Meron bang pamilyang walang problema? Meron bang parokya o simbahan na walang problema? Meron bang bansa na walang problema? Somebody, somewhere, is always experiencing a certain problem. Maaaring wala kang problema sa pera, pero may sakit ka. Maaaring wala kang problema sa iyong mga anak, matatalino, pero may problema ka sa asawa mo. Maaaring wala kang problema sa iyong pananampalataya, pero nag-aalala ka sa anong mangyayari sa ating bansa. Somebody, somewhere, is always experiencing problems. All of us are experiencing problems, difficulties, challenges in our life, in one way or another. Yan po ang katotohanan ng ating buhay. Sabi nga, life is a series of problem solving. Pagkatapos ng isang problema, ayan na naman yung isang problema. Ang masakit nga na katotohanan, hindi pa tapos yung isang problema mo. Papatong na naman yung isang problema, papasok na naman yung isang problema. Minsan we have
multiple problems in our lives. Pero yun yung katotohanan. Ang ating buhay ay sunod-sunod na problema. At alam natin yan. Ang nakakapagtaka, bakit nabibigla ka pa pag meron kang problema? Bakit affected ka? Bakit nalulungkot ka? Bakit nadidepress ka? Bakit nag-aalala ka? Bakit nangangamba ka? Alam mo naman na talagang parte ng ating buhay ang problema. Pero ang tanong, bakit nabibigla at nasusurpresa ka pa? Kasi palagi lang tayong nakatitig, nakatingin sa ating mga problema. Kaya affected tayo, kaya nalulungkot tayo, kaya nadidepress tayo, kasi problema lang ang ating nakikita. Hanggang doon lang. Anong nakakalimutan natin? Na may susunod na grasya, na may susunod na bendisyon, na may susunod na kabutihan pagkatapos ng ating mga problema. Isang nakakabilib na kwento narinig natin sa unang pagbasa. Itong si San Pablo, pinagbabato. Siya'y kinuyog ng mga kalaban, ng mga Hudyo, ng mga ayaw sa kanya. Nahimatay siya, kinaladkad daw siya, at nung kala nilang patay na siya, iniwan siya. Pero pagkatapos siyang iniwan, dumating ang mga ibang alagad, tinignan siya. Aba, tumayo! Parang wala man nangyari. At nagpatuloy sa kanyang pangangaral, nagpatuloy sa kanyang misyon. Pero ano yung sikreto nitong si San Pablo? Kahit na siya'y pinagbubugbog, pinagbabato, muntikan ng mamatay, ito yung sinabi niya, napakaganda. That we have to undergo a lot of problems, persecution, before we can enter the kingdom of God. Tingnan niyo po yung kanyang paniniwala. Tingnan niyo po yung kanyang pananalig na pwede din po nating matutunan, hawakan at paniwalaan that we ourselves will be thrown a lot of problems in our life. We will experience a lot of pains and sufferings in our life. But say, it's okay. It's all right because I need this to receive grace in my life. Ibato mo na lahat ng problema sa akin, titiisin ko. Dahil ito ang kailangan para makapasok ako sa kaharian ng Diyos. Yan ang problema minsan sa atin. Iniiwasan natin ang problema. Ang nakakalimutan natin, ang problema ay isang pundasyon para makamtan natin ang napakalaking gantimpala at kabutihan sa ating buhay. The problem with us is we want the prize without the sacrifice. Amen? We want the reward without working hard. Pero kung alam mo, para maging valedictorian ka, kailangan mong magsunog ng kilay, kailangan mong mag-aral, hindi ba gagawin mo ito? Kung alam ng isang atleta, para makuha niyang tropeyo, kailangan niya mag-ensayo araw-araw. Gugugulin, uubusin ang maghapon, ilang oras, pagpapawisan. Hindi ba gagawin niya ito? At anong kailangan nating gawin para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos? We have to endure a lot of suffering. Kailangan mong magtiis. Kailangan mong magtiyaga. Kaya pag dumarating na ang mga sunod-sunod na problema, tandaan mo, alalahanin mo, mahal ka ng Diyos. Binibigay niya yan para isang susi sa kanyang kaharian. Remember this, my dear friends, that your most difficult time in your life is the most important moment. Have faith because in the end, it will all be worth it. Yung pinakamasakit, pinakamabigat, pinakamahapdi na karanasan mo, sinasabi ko sa iyo, yan yung pinakamahalagang parte ng iyong buhay. Yan yung paraan ng Diyos para hubugin ka kung sino ka ba dapat maging talaga para lumitaw yung iyong kabutihan at kabanalan. Do not escape from this pain. They are important to you.
to receive grace to enter God's kingdom. Kung alam mo, lahat ng paghihirap mo ay may katuturan, may pupuntahan, may kahulugan, magiging payapa ka, magiging masaya ka, gitna ng anumang sakit at problema. Maniwala ka, humawak ka, at kung hindi mo kaya, magpahawak ka sa Diyos. Na kung ano man ang iyong pinapansin, yan ang iyong tatanggapin. In English, what you focus, you get. Tingnan mo ang buhay mo, ano ba ang natatanggap mo ngayon? Ito ay dahil yan yung iyong pinagmamasdan, yan ang iyong tinitignan. Limbawa na lang po, alam ko marami sa atin may problema sa pera. Lalong-lalo na yung mga iba, palagi nagpapadasal sa akin sa utang. Pero, yung mga mayayaman, marami din utang yan. Di po ba? Pero hindi mo naman sila nakikita na namomroblema. Bakit yung mga mahihirap, para sa kanila, problema ang utang? Dahil, ang nakikita nila, pag sinabi mong utang, mahirap yan. Di po ba? Pero pag sinabi mong utang sa mayaman, anong tingin niya? Opportunity. Magagamit ko yan para magkaroon ako ng pera. Mas marami pang pera. Naintindihan niyo po? Palagi mong naiisip yung utang mo, hindi ka na makatulong. Kaya nga ang dumarating sa buhay mo? Mas marami pang utang. Pero ang mayaman, merong utang, palagi bang iniisip? Hindi. Ang iniisip niya, paano ko mai-improve ang aking negosyo, ang aking business? Naghahanap siya ng opportunity, naghahanap siya ng tao na makakatulong sa kanya. Kaya nga tingnan niyo po, ang mga mayayaman lalong yumayaman, ang mga mahihirap lalong humihirap. Anong pagkakaiba? Nandun sa kanilang tinitignan. Amen? O kamukha din po sa mga may problema sa kanilang relationship. Madami din nagpapatulong sa akin, darating dito. Nagpapa-counseling. Mag-uumpisa mag-share lahat ng problema ng kanilang asawa. Itong asawa daw nila ng babae, unfaithful, iba na ang ugali, hindi na sweet, hindi na maaruga, napakaraming bisyo, etc., etc. Hindi talaga mawawala yung problema kasi ang palaging tinitignan, ang palaging inaalala, yung problema ng asawa. Nagtatanong ako, meron ka bang masasabing mabuti sa asawa mo? Meron naman sinasabi, pero ayaw pansinin. Amen? Kung gusto mong maayos yung inyong relationship, bakit hindi mo isipin? Ano kaya yung magagawa mo para imbis na palaging umaalis sa bahay, manatili sa bahay? Amen? Bakit hindi bigyan ng pansin yung kanyang sarili, yung misis? Paano ko kaya mai-improve ang aking sarili? Para imbis na iba ang ninanasa ng aking asawa, ako ang pagnanasaan niya. Pero sa tingin niyo po, maiisip pa ba ng misis yun? Hindi. Bakit? Masakit ang loob eh. Ang palaging inaalala, ang palaging nakikita, yung ginawa na masama ng mister niya. Ang swerte naman niya. Siya na nga nagkasala, ako pang mag-reach out sa kanya. Kaya nga, hindi magkakaroon ng solusyon. Kasi ang nakikita at pinapansin, yung pagkukulang at problema ng kanyang asawa. Amen? Yun na nakikita, yun ang palaging tatanggapin. Ganyan din, pag meron kang sakit. Bakit imbes na gumaling ka, lalong gumagrabe, lumalala ang sakit mo? Kasi wala ka ng ibang iniisip, tinitignan, at pinagmamasdan kung hindi yung sakit na yan. Pero imbes na yan ang iyong pansinin, tignan, bakit hindi ka magpasalamat sa ibang blessing na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo? Pag blessing ang nakikita mo, anong tatanggapin mo? Blessing din. Pero pag palagi mong binibigyan ng focus, pansin yung sakit, ano tatanggapin mo? Mas malalang sakit. Halimbawa na lang po, alam niyo po ngayon, hindi ko sinasabi, masakit itong aking daliri. Parang meron po akong trigger finger. Pero kahit na masakit, ang hirap pong magsulat eh. Ang hirap magpirma ngayon. Sinasabi ko sa sarili ko, masakit man yung isang daliri ko, at least meron pa rin ako 9 na nagagamit ko. Di po ba? Pero ano kayang mararamdaman ko kung palagi kong tinitignan, pinapansin, ang sakit. Lalong sasakit. Masisira ang aking buong araw. Di po ba? Dahil ang nakikita mo sakit, ang tatanggapin mo mas masakit. Pero bigyan mo ng pansin ang blessing, bendisyon ng Diyos sa iyo. Magpasalamat ka kahit na nasasaktan ka. Anong darating sa iyo tatanggapin mo? Blessing at biyaya din ng Diyos. Amen?
Yan ang sinasabi ni Jesus sa kanyang kwento. Napakaganda ng kanyang talimhaga. Ang kwento ng babaeng balo na humihingi ng hustisya dito sa masamang hukom. Ito pong babaeng balo, dehado Kasi una, balo na siya, wala nang ibang sumusuporta sa kanya. She was a widow, she was a nobody, lalong-lalo na babae siya. Walang sinasabi sa lipunan ng panahon ni Jesus. Humihingi daw ng katarungan dito sa hukom. Sino yung hukom? Anong description niya sa gospel? Napakasamang tao. Una, wala daw siyang respeto sa kung sino man tao at hindi din niya ginagalang ang Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. Pero, tumigil ba siya sa pagpunta, paghingi ng tulong do sa hukom? Ilang beses na siguro siyang binastos ng taong ito dahil nga wala daw respeto, galang sa kanyang kapwa Pero hanggat hindi niya nakuha yung kanyang inihiling, hindi siya tumigil. At bandang huli, nagtagumpay siya, pinagbigyan siya. Hindi niya pinansin, hindi niya tinignan, ang taong ito nakakatakot, ang taong ito masama, ang taong ito papahiya ako. Nagpursige siya, nagtiyaga siya dahil para sa kanya yung kanyang gustong makuha. Hustisya, katarungan. At dahil doon siya nakatuon, yun yung kanyang nakamtan. At yun ang binigay sa kanya. Tanungin mong sarili mo, ngayon sa iyong buhay, saan ka nakatingin? Ano ang iyong pinapansin? Kung masama ang iyong tinitignan, do not expect, wag kang maghintay, makakatanggap ka ng mabuti. Amen? At ganyan din nagiging mahalaga ang papel ng panalangin sa atin. Dahil pag sinabi mong dasal, ibinabalik tayo ng tingin sa Diyos. Sa pamamagitan ng dasal, ay tinutulungan ka na tingnan mo ulit ang Diyos. Through prayer, it centers us again to God. That is what prayer is. Refocusing yourself to God. Dahil napakarami mong iniisip. Sana pag ikaw ay nagdarasa, ang tingin mo lang, ang tuon mo lang sa Diyos. Para pag nakatingin ka na sa Diyos, pag nasa harap ka na ng Diyos, ay matatanggap mo ang kanyang grasya. Yan ang pagdarasal, bringing us back once again in the presence of God. Amen? Kaya nga po, di ba, bago tayo magdasal, ano sinasabi natin? Let us bring ourselves in the presence of God. Let us recognize the presence of God in our midst. Para pag nakita mo yun, matatanggap mo ang kanyang grasya. Pero hindi. Yan din ang madalas sa problema na napakarami sa atin. Mukha lang tayong nagdarasal, pero nasaan ang iyong isip, nasaan ang iyong puso? Nandun pa rin sa iyong problema. Yan ang problema na napakarami sa atin. Lalapit tayo sa Diyos, papasok tayo sa simbahan, dala-dala pa rin natin ang ating mga problema. Kaya nga ang Diyos, minsan nagiging sirang plaka na siya Paulit-ulit na niya sinasabi sa atin, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mangamba. Sana naman pag tayo ay nagdarasal, bitawan mo na yung iyong dinadala. Kaya nga sabi ni San Pedro cast on Him all of your anxieties. At yan din ang ibig sabihin ng pagdarasal. Pag nananalangin ka, ibig sabihin, itapon mo na sa Diyos lahat ng iyong pangamba at pag-aalala. At ang importante lang ay, ang Diyos at ikaw magkasama, magkaugnay. Dahil alalahanin din natin ang sinabi ng ating Panginoon. Pag kayo ay nananatili sa akin, kayo ay magkakaroon ng buhay, mabungang buhay, at buhay na walang hanggan. Bakit hindi ka nakakatanggap? Bakit hindi ka nakakaranas ng mabungang buhay? Baka sa iba ka nakatingin, kaya hindi mo ito matanggap ngayon sa iyong buhay. Magdasal tayo. Ibalik natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Ituon mo ang iyong sarili sa Diyos. Ang Diyos lang ang iyong tignan para ikaw ay makatanggap sa kanyang bendisyon, sa kanyang grasya. Bayaan mo yung mga pag-aalala. Bahala ang Diyos niya. Tandaan mo, kung saan ka nakatingin, yan din ang iyong tatanggapin.